Magandang araw, mga mag-aaral mula sa ikalimang baitang. Narito ako muli upang magbahagi sa inyo ng kaalaman upang patuloy pa rin na mahasa at mapayaman ang inyong kaalaman. Noong mga nakaraang video, tinalakay natin doon ang tungkol sa proseso ng inverse operation gamit lamang ang addition at ang subtraction. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang inverse operation ngunit tungkol naman sa multiplication at sa division. Ngunit ano nga ba muna ang multiplication? Ito ang simbolo ng multiplication. Ang multiplication ay ang paulit-ulit na pagdaragdag ng parehong bilang. Halimbawa, 3 times 4 is equal to 12. Ang 3 ay uulitin natin ng 4 na beses. 3 plus 3 plus 3 plus 3 is equal to 12. Dagdag kaalaman, ang 3 at ang 4 ay tinatawag natin na factors at ang 12, ang tawag dito ay product. Ngayon naman ay tumungo tayo sa division. Kapag sinabi natin na division, ito ay ang paghahati ng pantay-pantay sa bawat grupo. Ito ang simbolo para sa division. Halimbawa, 12 divided by 4 is equal to 3. Ang 12 ay tinatawag natin na dividend, na kung saan ito ang bilang na hinahati. Sumunod naman ay ang number 4, ito naman ay ang divisor or kung sa ilang grupo hahatiin. At ang kasagutan o ang number 3 ay tinatawag po natin na quotient. Dahil alam na natin ang proseso ng multiplication at division, magtutungo na po tayo ngayon sa inverse operation. Madali lamang ito. Tulad ng ginawa natin sa inverse operation ng mga nakaraang araw sa addition at subtraction, ito naman ang pagbabalik na rin naman natin ay ang multiplication at division. Halimbawa, 3 times 5 is equal to 15. Ano ang unang gagawin? Alamin ang operation na ginamit. Dito sa ating halimbawa, ano ang operation na ginamit? Mahusay, multiplication. Dahil multiplication, kailangan natin ngayon siyang i-inverse at gawin itong division. Ang kailangan ninyong gawin ay kuhanin ang product. Kuhanin ninyo ang 15. 15, i-divide ninyo ngayon sa 5. 15 divided by 5 is equal to 3. Ang factor na 3 kanina ay naging quotient na. Isa pang halimbawa, 20 divided by 5 is equal to 4. Anong unang gagawin? Alamin kung ano ang ginamit na operation. Anong ginamit dito? Division. Kaya kailangan natin ngayon siyang i-inverse sa multiplication. Ang number 4 ay magiging factor. Ang number 5 ay magiging factor din. Mayroon na tayong 2 factors. May 4 times 5. Ano na ngayon ang ating product? Mahusay, 20. 4 times 5 is equal to 20. Tandaan mga bata kung ano ang dalawang pares ng operation na kailangan nating i-inverse. Nung nakaraan, ang ating ginamit ay ang addition at subtraction. Sila ang magkapares. Ngayon naman, ang magkapares na operation na sila ang inyong pagbabaliktarin ay ang multiplication at ang division. Tulad ng nakaraan, matapos ng video na to, ay meron kayong sasagutan sa inyong mga booklet. Basta ang tandaan ninyo kung ano ang operation na ginamit, kailangan nilang siyang i-inverse sa kung ano yung kapartner niya.
Nawa ay naging malinaw na sa inyo ang inverse operation ng addition and subtraction at multiplication at division. Good luck, mga mag-aaral mula sa ikalimang baitang!